Kumusta mga brad? Ang isa nga po sa mga motor na matagal inabangan ng mga tao, mukhang ilalabas na. At talagang good news ito. Hindi pa naman po 100% sure, pero mukhang ito na talaga to. Mukhang papunta na talaga dun. At itong motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang napakaangas na adventure scooter ni SYM. Alam ko na alam nyo na marami talaga naghihintay dito sa motor na ito. Sa lahat kasi ng mga adventure scooter, isa ito sa may napakaangas na pagmumuka. Kaya kung ito yung motor na pinapangarap mo, matutupad ng pangarap mo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga pong mga tao ngayon ang hindi talaga nakapagpigil. Hindi po nila napigilan yung kaligayahan nila. Itong adventure scooter kasi na ito, ang dami din talaga naghintay dito. Nagtiyaga talaga sila dito. Sabi nga nila, patience is virtue. Kaya sa mga nangyayari ngayon, mukhang tagumpay talaga sila. Base kasi sa post ni SYM Philippines sa Facebook page nila, may ilalabas na naman silang bagong motor. Kung babasahin nyo nga yung caption niya, for the bold, may bold pala to. Ayos, panalo kung ganun. So sabi nga po dito, for the bold and the adventurous. O diba? Talagang kaabang-abang to. Pero mas na-excite ako sa bold. Manyakis. At dito nga po sa picture na pinakita nila, matik na siya na talaga. Kasi kahit nga po headlight lang yung pinakita nila, alam na talaga na SYM Husky ADV ito. Hindi lang natin sigurado kung 125 or 150, pero i-assume na natin na 150. So base nga po dito sa post nila, i-reveal nila ang motor na ito ngayong April 26, 2024 sa gaganaping Makina Moto Show doon sa SMX Convention. At panigurado marami na namang taong pupunta doon para sa mga model. Model na naman talaga pinunta nyo doon eh. So ngayon nga po na alam na natin na ilalabas na siya dito sa Pilipinas after sa napakadaming taon, ang malaking tanong na lang dito ngayon, magkano yung presyo? At kung magkano yung ipapatong ng mga kamuting ahente? Alam na nating lahat yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pero sa ngayon, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakaangas na adventure scooter na SYM, ang kanilang Husky ADV 150 na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14.7 horsepower, 7,500 RPM, 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 120 km/h. Pero, dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, panigurado, aabot ng 140 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 15.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 40 km/liter. Matipid? Para sa akin mga brad, matipid na yun. Promise, matipid na yun. Ang sukat na kanyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre, pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit pa dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 780mm at 117mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 150 kg. So medyo mabigat po itong ADV ni SYM compared doon sa ADV ng ibang brand. Baka lahat yung mga frame nila. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, napakaangas talaga. At yan nga din po ang dahilan kung bakit mabilis siyang na-recognize sa ilaw niya. Imposible namang SYM bonus 110 yan. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-TFT display. So pagdating nga po sa mga bagay na yan, hindi talaga nila tinitipid yan. Bira lang sila ng bira. Syempre ito din po ay naka-smart key system. Yung tinatawag nilang keyless ba, yung remote na lang, wala ng susi. So para nga po sa iba, goods na goods yan kasi hindi daw mananakaw. Kasi nga pag nasa iyo yung remote, pag kinuha yung motor mo, hindi daw aandar.
Yun sabi nila. Pero may mga tao naman na gusto pa rin nila yung traditional na disusi. Pero ako mas gusto ko yung basta alam nyo na yun. At syempre isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito. Meron po siyang TCS or Traction Control System. Ito nga po yung mekanismo na kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Astig, di ba? Yung mga katunggalin niyang adventure scooter, meron na rin silang mga ganon. May mga TCS na rin yung mga yun. O, di ba? Ang tindi ng kompetisyon. Sa presyo na lang sila magkakatalo. At syempre, hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At yung sinasabi nga po nilang pampatipid sa gasolina, meron din po siya. Present nga din po sa kanya ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 43,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At isa pa sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, ang kanyang alley or anti-lift engine hanger system, na kung saan nga po kahit tumatakbo ka na ng mabilis or nasa high speed ka na, hindi malakas yung vibration ng motor mo, smooth na smooth lang siya. O diba, yun ang kapangyarihang taglay ng isang alley or anti-lift engine hanger system. Pero ito, mas makapangyarihan talaga to, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, kahit pa paano recommended. At ito na nga po ang pinakamalaking tanong ng mga tao ngayon. Tagpila man ako. Or magkano? Kasi ayon nga po sa mga taong feeling eksperto, pero palamunin ng magulang, baka abot ng 200 plus yung magiging presyo niya. May point naman siya. Pointless nga lang. So hindi lang natin sure kung doon sa mga nabanggit kong specs at features kanina, kung may tatanggalin ba sila. For example, imbis na dual channel ABS, gawin na lang nilang single channel ABS. Tapos imbis na 2 gulong, gawin na lang nilang 1 gulong. Tapos tanggalin na lang din nila yung manibela. O diba? Nakabawas talaga siya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pero syempre joke lang naman yun. Ang pinakamagandang gawin na lang natin dito, abangan siya sa April 26 para magkaalaman na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.